Napatingin si Maria sa mga mata niya. Hindi na ito malamig, kundi mainit totoo, puno ng pangako. Liam, mahina niyang sabi. Ayokong masaktan ulit. Hindi na kita sasaktan, Maria. Tugon ni Liam halos pabulong. Dahil natutunan kong ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa tiwala, kundi sa pagpili nating lumaban kahit nasaktan na tayo. At sa ilalim ng buwan, humawak si Maria sa kamay niya ng mas mahigpit. Hindi pa man nila sinasabi, ramdam nilang pareho ang tinitibok ng puso nila. Habang nagiging maayos ang araw-araw sa probinsya, unti-unti na ring bumabalik ang saya kay Maria sa bawat pagtuturo niya sa mga bata at sa bawat tulong ni Liam. Tila nagiging magaan na ulit ang mundo. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, may isang babae ang nagbabalik na may kasamang mas malalim na galit. Si Erica Valdez, nakaupo sa harap ng kanyang laptop habang pinagmamasda ng mga larawan ni Liam at Maria sa Nueva Ecija. Magkasama nakangiti, tila magkasintahan na. Ang bilis mong nakalimot, Liam. Malamig niyang sabi habang pinipisil ang basong may alak. Kung hindi mo ko makuhang bumalik, sisiguraduhin kong mawawala rin siya sa'yo. Tinawagan niya ang isang lalaking nakaitim na jacket. Gusto ko ng impormasyon tungkol kay Maria Ramirez. Utos niya. Hanapin mo lahat ng maitim na nakaraan niya. Kung walang makita, gumawa ka ng paraan para magkaroon. Ilang araw ang lumipas habang abala si Maria sa pagtuturo. May lumapit sa kanya, isang lalaking may dalang folder. Miss Maria, may gustong makausap ka tungkol sa scholarship program mo. Walang kamalay-malay si Maria na ang folder na yon ay puno ng mga pekeng dokumento. Mga kasinungalingang ginawa ni Erica para palabasing gumagamit siya ng mga donasyon para sa pansariling kapakinabangan. Kinabukasan nagulat si Maria nang tawagan siya ng local foundation. Miss Ramirez, may reklamo po laban sa inyo tungkol sa misuse of funds. Kailangan po naming imbestigahan ito. Nanlamig ang dilaga. Ano? Hindi totoo yan. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, halos hindi siya makahinga. May mga pirma, bank accounts, at resibong hindi niya alam kung saan ang galing. Diyos ko, sinong gumawa nito sa akin? Bulong niya sa sarili. Habang gulong-gulo si Maria, dumating si Liam. Maria, anong nangyayari? Okay ka lang ba? May naglabas ng mga dokumentong nagpapakita na ninanakawan ko raw ang foundation. Umiiyak niyang sabi. Pero hindi yun totoo, Liam. Hindi ko alam kung saan ang galing to. Pinisil ni Liam ang kamay niya. Calm down. Aalamin natin kung sino ang may gawa nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Liam. Isang mensahe mula sa unknown number. You can save your company's reputation if you stay away from her. Napakuyom si Liam ng kamao. Erica. Bulong niya, puno ng galit. Nakita ni Maria ang ekspresyon ng binata. Si Erica ba yan? Tumango si Liam, mabigat ang puso. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapahamak. Napaluhod si Maria sa sobrang halo-halong emosyon. Liam, hindi ko na kaya to. Baka tama siya. Baka kailangan ko na talagang lumayo sa'yo. Hinawakan siya ni Liam sa pisngi. No, this time, hindi mo ko iiwan, Maria. Kung gusto niyang sirain ka, ako mismo ang magiging tagapagtanggol mo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak, Maria. Seryoso na saad ni Liam. Kinabukasan, maagang bumalik si Liam sa Maynila para ayusin ang kaso ni Maria. Habang nakasakay siya sa kotse, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang takot sa mga mata ni Maria kagabi. Alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilinis ang pangalan ng babaeng mahal niya.
Pagdating sa opisina, sinalubong siya ni Patrick. Sir, may nakuha kaming impormasyon tungkol sa mga peking dokumento. Sabihin mo, ipaliwanag mo sa akin. Mariin niyang wika. Lahat ng accounts na ginamit sa pagkakalat ng ebidensya ay konektado sa isang business account ni Erica Valdez. Pero sir, napakunot ang noo ni Liam. pero ano? May isa pang pangalan na lumilitaw sa mga transaksyon. Isang babaeng nagtrabaho dati kay Erica, Lani Ramirez. Nanlaki ang mata ni Liam. Ramirez, parehong apelyido ni Maria. Tumango si Patrick. Oo sir, at ayon sa mga record, si Lani ay tiyahin ni Miss Maria. Siya rin ang taong sangkot sa human trafficking case noong 2017 at siyang nagbenta kay Maria. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liam. Ngayon niya naintindihan kung bakit ayaw na ayaw ni Maria na balikan ang nakaraan. Patrick, hanapin mo kaagad si Lani. Kailangan ko siyang makausap bago pa magamit ni Erica. Samantala sa Nueva Ecija, hindi mapakali si Maria. Nakatingin siya sa sulat mula sa foundation. Kailangan niyang bumalik sa Maynila para sa formal investigation. Nang gabing yon ay tinawagan siya ni Liam. Maria, makinig ka. May nalaman ako tungkol kay Erica at sa tiyahin mo. Huwag kang matakot dahil ako ang bahala. Pero bago pa makasagot si Maria, may kumatok sa pinto. Isang babae, nakasuot ng itim na blazer. Maria Ramirez. Opo, ako po yun. May sabpina ka. Kailangan mong humarap sa hearing bukas sa lungsod. Nanginginig siyang tumango. Habang pinipirmahan niya ang papel, may napansin siyang pamilyar sa babae. Ang mga mata nito. At nang tumaas ang tingin niya, halos mapatigil siya sa paghinga. Lani? Mahina niyang sabi. Tiya Lani? Ngumiti ito ng malamig. Matagal na tayong hindi nagkikita, Maria. Mukhang mas maganda ka na ngayon, lalo na't mayaman na ang nobyo mo. Tiya, anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Trabaho lang, iha. Sagot ni Lani sabay abot ng folder. Pero kung gusto mong tumigil ang gulong to, alam mo na ang kailangan mong gawin. Layuan mo si Lia Mondragon. Bago pa man makasagot si Maria, tumalikod na ito at umalis. Naiwan siyang nanginginig. Hawak ang papel na parang apoy sa kanyang mga kamay. Kinabukasan dumating si Liam sa Nueva Ecija. Maria, anong nangyari? Tanong niya nang makita ang takot sa mukha nito. Si Tia Lani, buhay siya, Liam, at kasama ni Erica. Natigilan si Liam. Then this means they're working together. Tumingin si Maria, may luha sa mga mata. At baka mas malalim pa ang galit nila kaysa sa akala natin, Liam. Tahimik ang buong conference room. Sa gitna ng mahigpit na investigasyon, ramdam ni Maria ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Si Liam nakaupo sa tabi niya, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Parang sinasabi nitong, hindi kita iiwan. Miss Maria Castro, sabi ng head investigator. May lumabas na dokumento tungkol sa nakaraan mo. Isang kaso ng identity change. Totoo bang hindi ikaw si Maria na nakasaad sa record? Parang biglang natigil ang tibok ng puso ni Maria. Nanlamig ang kanyang mga palad. Ang lihim na akala niya ay tuluyan ng nailibing sa nakaraan ay muling nabuhay. Napayuko siya. Pinipigilang tumulo ang luha. Totoo. Mahinang sambit niya. Hindi ako ang totoong Maria Castro. Ang tunay kong pangalan ay Victoria Ramirez. Kapatid ko si Maria. Ang tunay na Maria pero namatay siya sa aksidente. 5 taon na ang nakalipas. Nagkagulo ang lahat. May mga nagbulungan. May mga tumingin kay Liam na tila nag-aabang ng reaksyon. Pinatong ni Liam ang kamay niya sa mesa. Kung akala ninyong iyon ang magpapabagsak sa kanya, nagkakamali kayo.
Mariin niyang sabi. Maria Mano Victoria siya. Siya pa rin ang babaeng nagligtas sa kumpanya. Siya ang nagbigay ng tunay na halaga sa pangalang ito. Tumayo siya at tinignan ng buong board. Kung kailangan kong mawala sa posisyon ko para ipagtanggol siya, handa akong gawin yon. Pero huwag niyong husgahan ng isang tao base sa nakaraan. Tahimik ang silid. Napatingin si Maria kay Liam at doon tuluyang bumigay ang mga luha niya. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya sa pabulong. Ngumiti si Liam, puno ng lambing. Dahil noon pa man, hindi ko minahal ang pangalan mo, Maria. Minahal kita kung sino ka man. Sa unang pagkakataon, parang gumaan ang puso ni Maria o ang totoong Victoria. Matapos ang taon ng pagtatago at pagpapanggap, ngayon lang siya muling huminga ng maluwag. Ngunit bago pa tuluyang maging payapa ang lahat, biglang pumasok si Erica, dala ang isang folder. Kung ganon, ngiti nito na may kasamaan. Siguro dapat nilang malaman kung anong klaseng Victoria Ramirez ang pinoprotektahan mo, Liam. Nang buksan ito ang folder, bumungad ang mga larawan ni Maria kasama ang isang lalaking mapamilyar na muka. At doon nagulat si Liam. Iyan ba si Kuya Miguel? Nanlaki ang mga mata ni Liam. Ang taong yon, ang unang lalaking minahal niya at kapatid ni Liam. Ang lihim na matagal niyang inilihim ay tuluyan ng nabunyag. Tahimik ang buong silid matapos ang revelasyong yon. Ang mga larawan ay nakakalat sa mesa. Mga larawan ni Maria at ni Miguel, ang kuya ni Liam. Sa mga mata ni Liam may halatang may halong galit, sakit at pagtataka. Sabihin mo sa akin, Maria. Mahina pero mabigat na tinig ni Liam. Ano talaga ang totoo? Bakit nasa mga litrato ka kasama ni Kuya? Bakit mo itinago sa akin to? Hindi makatingin si Maria sa binata. Ramdam niyang unti-unti na namang nababasag ang mundo niya. Liam, hindi ko ginusto ang lahat ng to. Noon pa man gusto ko nang sabihin sa'yo pero wala akong lakas ng loob. Lumapit si Liam ngunit ang bawat hakbang niya ay parang may dalang bigat ng paninisi. Kapatid ko si Miguel, Maria. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. At ngayon, malalaman kong ikaw ang babaeng kasama niya sa mga huling araw niya. Huminga ng malalim si Maria, tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Oo, Liam, ako ang babaeng minahal ni Miguel, pero matagal na yun at nakaraan na lamang. Parang tinamaan ng kidlat si Liam, hindi siya makagalaw. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Patuloy ni Maria, nanginginig ang boses. Nang makilala ko si Miguel, hindi ko alam na may sakit na siya. Mahal ko siya pero itinago niya sa akin na malala na ang kalagayan niya. Namatay siya sa braso ko at bago siya pumikit, sinabi niyang ako raw ang nagpaalala sa kanya kung paano magmahal. Napatitig si Liam sa kanya at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos niyang mamatay, sinisi ng pamilya mo ang babaeng kasama niya at ako yon. Sinabi nilang ako raw ang dahilan ng pagkamatay niya dahil pinili niyang lumayo para sa akin. Kaya umalis ako, nagpalit ng pangalan at sinubukang magsimula ulit bilang si Maria. Tahimik si Liam. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Maria. Kung ganon na, kaya mo ko tinanggihan noon? Mahina niyang sabi. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil natatakot kang ulitin ang nakaraan. Tumango si Maria, luhaan. Hindi ko ginustong magmahal ulit, Liam, pero dumating ka at pinatunayan mong may karapatang magmahal kahit nasaktan na. Lumapit si Liam, marahang hinaplos ang pisngi niya. Ang totoo, Maria, matagal ko nang nararamdaman na may malalim kang pinagdaraanan. Pero kahit anong pangalan mo, kahit anong nakaraan mo, hindi mababago yon. Napayakap si Maria, humahagulhol sa dibdib ni Liam.
Sa sandaling yon, tila nawala lahat ng takot, lahat ng lihim. Ngunit sa labas ng pinto, nakamasid si Erica. May hawak na isa pang dokumento. "Hindi pa tapos ang laban mo, Maria," bulong niya. "Dahil kapag nalaman ni Liam ang susunod kong lihim, baka tuluyan ka na niyang talikuran." Nang sumunod na araw, kumalat ang balita sa loob ng kumpanya. May bagong ebidensyang lumabas na magpapabago raw sa lahat. Tahimik si Maria sa loob ng opisina, ngunit ramdam niya ang tensyon. Alam niyang may pinaplano si Erica, at ngayong nakahanap ito ng bagong bala, tiyak niya na hindi siya titigilan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Erica na may mapanuksong ngiti at may dalang folder sa kamay. "Oh, Maria, o dapat bang tawagin kitang Victoria? May bago kong gustong ipakita sa'yo. Something that Liam deserves to know." Tiningnan siya ni Maria na natiling kalmado kahit kumakabog ang puso. "Ano na naman ang pinaplano mo, Erica?" Lumapit si Erica at inilapag sa mesa ang folder. "Ito ang kontratang pinirimahan mo 5 taon nang nakalipas bago mamatay si Miguel. Nakasaad dito na ikaw ang tumulong sa kanya sa paglipat ng shares ng kumpanya niya sa pangalan mo." Nanginig ang mga kamay ni Maria. "Hindi totoo yan. Hindi ko siya pinilit. Ginawa lang niya yun para may mag-asikaso sa mga proyekto niya habang may sakit siya." "Talaga?" Sabat ni Erica, may halong galit. "Kasi base sa dokumentong to, mukhang may motibo kang kunin ang ari-arian ni Miguel, ang kapatid ng fiancé mo ngayon. Imagine what Liam would think when he sees this." Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Liam, bitbit ang ilang papel. "Ano tong naririnig ko, Erica?" Tanong niya at malamig ang tinig. Ngumiti si Erica at inabot sa kanya ang folder. "Basahin mo na lang, Liam. Baka sakaling mapagtanto mong mali ang taong pinoprotektahan mo." Tahimik na kinuha ni Liam ang dokumento. Habang binabasa ito, kita sa mukha niya ang unti-unting pagkalito. "Maria, totoo ba to?" "Liam, please." Nanginginig na wika ni Maria. "Hindi ko siya niloko. Pinakiusapan ako ni Miguel. Gusto niyang may magpatuloy sa mga proyekto niya. Ayaw niyang mapunta sa maling kamay. Kaya pinirmahan niya yon. Hindi ko siya pinilit." Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng tuluyan, si Erica ay ngumisi. "Kawawa ka naman, Liam. Una, niloko ka niya tungkol sa pagkatao niya. Ngayon, pati negosyo ng kapatid mo, kinasangkutan niya." Tumayo si Liam halatang nabibigatan sa mga naririnig. "Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi lang sa dokumentong to, kundi sa lahat." Lumabas siya ng silid. Tahimik ngunit puno ng bagabag. Naiwan si Maria, luhaan at nangihina sa mga nangyayari. "Hindi ko ginustong saktan siya," bulong niya. "Ginawa ko lang ang tama." Samantalang si Erica tumalikod na may ngiti ng tagumpay. "Ito pa lang ang simula, Maria. Pagkatapos nito, mawawala ka na sa buhay ni Liam, habang ako naman babalik sa posisyon bilang asawa niya." Kinagabihan, nag-iisa si Maria sa kanyang apartment. Nakakalat sa mesa ang mga lumang papeles, mga larawan at mga alaala ni Miguel. Habang umiiyak, paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung bakit parang hindi na siya pinaniniwalaan ni Liam. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang napansin niya sa lumang folder na naiwan ni Miguel. May selyong nakatatak sa likod ng orihinal na kontrata. Ang selyo ng personal vault ng kumpanya ni Miguel, na tanging ito lamang ang may hawak ng orihinal na kopya ng lahat ng legal na dokumento. Biglang kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Maria. "Hindi totoo ang hawak ni Erica," bulong niya. "Peka yung dokumento niya." Agad siyang nagtungo sa lumang opisina ni Miguel kinabukasan.
Doon niya nakilala ang dating assistant ni Miguel, si Mang Raul, na matagal nang nagretiro. Mang Raul, naaalala niyo pa po ba yung kontrata na pinirmahan ni Miguel bago siya pumanaw? Tanong ni Maria. Tumango ang matanda. Oo naman, iha. Nandito pa ang kopya niya. Sinabi ni Miguel na kapag may magtanong tungkol sa dokumentong yon, siguraduhin kong ang orihinal lang ang ipapakita. Nang ibigay sa kanya ang dokumento, halos manginig si Maria. Binuksan niya to at agad niyang nakita ang pinakaimportanteng bahagi. Ang huling pahina na may sulat kamay ni Miguel.